Sa pagkakataong ito, may namahal, ihanda na po natin ating mga sarili. Tumayo na po tayo, may namahal. Salubungin po natin ang banal na salita ng Diyos na dadalhin po ng ating beloved preacher, Ronald Rimando. God bless you sa ating beloved Preacher Vincent. Tayo po'y manalangin mga minamahal. Dakila't pagpala naming Diyos, Ama naming banal, sa matamis at makaparang pangalan mo, mahal na Isu Kristo, mahal na Panginoon. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat pinagpala mo ang naunang bahagi ng aming pagsamba. Lalo't higit, mahal na Panginoon, sa iyong napakatamis na presensya na amin pong naramdaman, mahal na Panginoon, sa aming kalagitnaan. Mahal na Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat din po kami sa patuloy po naming kalayaan makapag-aral ng iyong banal na salita. At bago kami dumulog sa aming panalangin, bawat isa po sa amin, humingi kami ng habag, kapatawaran sa lahat ng bagay. Nasumpungan mo kami, nakagawa, nakaisip, nakabanggit, malapin ng mga hindi ka nalugod sa amin, malapin patawarin mo po kami, aming dakilang Diyos. At tinadalangin po namin, malapay noon, hallelujah, sa mga bungang panalangin na po ng aming mga magulang sa iyo, malapay noon, po isgat pagpalain mo, aming pag-aaral ng banal na salita, patuloy buksan, aming karunungan unawa, mapag-unapan namin lubusan aming pag-aralan, malapay noon sa umagang ito, sa ganang akit, malapay walang-wala pa akong magagawa, patuloy umaasa sa iyo, malapay noon, ilagay mo salita mo sa aking dila, buksan mo aking mga labi, bawat lalabas sa bibig, malapay noon, ang lingkod, magipagpapal sa bawat makapakinig, pagpal kami lahat, malapay noon, itong aming samot panalangin, sa matamis at magparang pangalan mo, mahal na Isu Kristo, at sama-sama naming sinasaway, sama-sama naming tinatabay, sama-sama naming pinapalayas, lahat ng gawa ni Satanas sa aming kalagitnaan. Unbelief and doubt cast out in the name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah po sa Lord. Purihin natin ang ating mahal na Isu Kristo, mga minamahal. At tayo pa umupo na at mag-aral po tayo ng salita ng ating mahal na Panginoon. Aking pong pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, paglalahati, pagsamba, parangal, natatanging lamang sa nag-iisang Diyos na buhay sa langit sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Isu Kristo. At ako po'y nagbigay ng aking pagrespeto at paggalang sa ating mga magulang, sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, at kailanman hindi po natin malimutan lahat ng kanilang mga ipinangaral po sa atin at patuloy po nating pinapahalagahan, minamahal ko, at maging sa kanilang buong sangbahayan. Ako rin po ay nagbigay po ng aking pagrespeto po sa kanila, bawat sa po sa kanila, mga minamahal ko, at sa itinalaga po ng ating mahal na Panginoon na manguna po sa atin. Sa lugar na ito, ating beloved ordained preacher and his whole family, magandang umaga rin po. And all the beloved pastoral house worker, minamahal, at sa lahat po ng beloved preachers, at sa inyong lahat aking minamahal na kapatid sa mahal na Panginoon, mga minamahal ko, magandang umaga po, purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ay magsabi ng Praise the Lord! Praise God. Ang titulo ng ating pag-aralan, mga minamahal ko sa umagang ito, Life's Most Valuable Wealth, mga minamahal, o Life's Most Valuable Wealth. Sa Tagalog, ang pinakamahalagang kayamanan sa buhay, mga minamahal. At kinakailangan maintindihan po natin patuloy kung ano yung pinakamahalagang kayamanan sa buhay na kinakailangan po nating bigyang halaga, mga minamahal. Lahat yung magsabi ng amen, patuloy na bigyan ng halaga. At bago po tayo magpatuloy, basahin muna natin dito sa talinhaga, mga minamahal, Lucas 12:16 hanggang 21. Mga minamahal ko, purihin natin ang ating malapayan. At isama na po natin ang Mateo 4:3 hanggang 4. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 12, versikulo 16 hanggang 21. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga. At sinabi niya ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. Sa 19, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa, at ang mga bagay na inianda mo ay mapapasa kanino kaya? Sa huling talata,
Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Mateo 4:3 hanggang 4, minamahal. Alas 2 na po pala. Sa aklat ng Mateo 4:3, 4. At ang manunukso ay dumating at ang sabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. 4. Datapwat siya'y sumagot at sinabi na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen. Alapakan muna natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. At magsabi lang po is Lord. At uulitin din natin, minamahal, dahil lagi naman pong pinapangaral sa banal na pulpito, na hindi po masama ang kayamanan na atin pong natatamasa. Lahat yung magsabi ng amen. Sa katunayan nga, ang Diyos po ang nagkaloob niyan. Sa Ecclesiastes 5:19, mga minamahal. Ang Diyos po nagkaloob niyan, mga minamahal. At meron lamang pinakamahalaga sa lahat ng kayamanan na atin pong nakakamit sa kasalukuyan, mga minamahal ko. At ang walang ibang pinakamahalagang kayamanan na atin pong natatamasa sa kasalukuyan ngayon, mga minamahal, kundi ang salita ng ating mahal na Panginoon. At magsabi ng praise the Lord, sa madaling sabi, ito, mga minamahal, napakahalaga sa atin. Kaya kinakailangan bawat isa sa atin, dapat meron nito, mga minamahal. At magsabi ng praise the Lord, praise God, sapagkat kapag meron ka nito, mga minamahal ko, na ang hindi naintindahan nung nasa talinghaga, mga minamahal, kapag meron ka nito, lahat ng kakailanganin natin, kayang ibigay nito, mga minamahal. At magsabi ng praise the Lord, kayamanan, lahat, mga minamahal, kayang ibigay. Kaligtasan, higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi diyan, mga minamahal, sa talinghaga na atin pong nabasa, mayroong isang taong mayaman na namunga ng marami yung kanyang lupa, yung kanyang inani. Marami, mga minamahal ko. Kaya siya ay nagdesisyon na igigiba niya ang luma niyang bangan at magtatayo siya ng mas malaki at doon niya ilalagay lahat ng kanyang mga naani, mga minamahal ko. At sinabi niya sa kanyang kaluluwa, kaluluwa ko, matuwa ka, magalak ka, kumain ka, magpahingalay ka, sapagkat marami ka nang kakainin ng maraming taon. Ngunit, mga minamahal, nakalimutan niya, mga minamahal ko, na lahat ng kanyang mga, yung kanyang kayamanan na kanyang pinapahalagahan ay pansamantala lamang. Natin magsabi ng praise the Lord, praise God. Kaya kapag kagaya tayo ng nasa talinhaga na ang pinapahalagahan, mga minamahal ko, yung pansamantala lamang, hindi natin lubusang naintindihan yung pinakamahalaga sa lahat ng kayamanan, mga minamahal ko, na atin pong nakamtan, mga minamahal, magagaya po tayo sa nasa talinhaga. Lahat yung magsabi ng amen. Pero kapag naintindihan po natin kung ano talaga yung pinakamahalagang kayamanan, mga minamahal ko, which is the Word of God, mga minamahal, ay magagaya tayo sa ating mahal na Panginoon Kristo nung siya po, mga minamahal, ay nagkatawang tao. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Nung siya ay tinukso ng manunukso, sabi ng manunukso, kung ikaw nga ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang bato. Ngunit sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos na lumalabas sa kaniyang bibig. Natin magsabi ng amen. Kasi kapag sinunod niya yon, mga minamahal, hindi na salita ng Diyos yon. Kaninong salita? Salita ng manunukso, mga minamahal. At dyan po, nalayo si Adan at Eva sa napakagandang kalagayan nila, mga minamahal. Inignore nila ang salita ng ating mahal na Panginoon o hindi nila sinunod yung salita ng mahal na Panginoon. Sino ang sinunod nila? Yung manunukso, mga minamahal. Pero kapag sinunod nila yung salita ng mahal na Panginoon ibinigay sa kanila, nasa maayos pa rin silang kalagayan. Lahat magsabi ng amen? Nasa maayos silang kalagayan, hindi sila maghihirap para sa kanilang kakainin, sa kanilang pamumuhay, mga minamahal, kasi nasa kanila ang Diyos. Nasa kanila ang salita ng Diyos, mga minamahal ko. At magsabi ng amen. Kaya sa panahon natin ngayon, kapag maintindihan po natin na wala palang pinakamahalaga sa lahat,
kundi ang salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, wala ni kahit isa. Maghihirap po sa atin. Lahat tayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng Praise the Lord. At tandaan po natin, mga minamahal, meron po tayong dapat pahalagahan, mga minamahal ko, ang salita ng mahal na Panginoon. At yung salita ng mahal na Panginoon, nababahagi po yan sa dalawa. At magsabi ng Amen. Yung written word of God, ito po yon. At yung living word of God, mga minamahal. At magsabi ng Amen. At pareho po natin silang palagahan. At magsabi ng Praise the Lord. Yung living word of God, yung salita ng Diyos, mga minamahal, na nabuhay doon sa sinapupunan ni Maria, mga minamahal ko, at isinilang bilang tao. At magsabi ng Amen, na tumubos sa ating mga kasalanan. Yung salita ng Diyos, mga minamahal, yung salita ng Diyos, siya rin ang Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord, praise God, at nung kanyang magampanan, kanyang tungkol dito sa lupa, mag-isa sa langit, mga minamahal, upang pagkaloob sa atin yung kanyang Santong Espiritu na nasa atin na po ngayon. At magsabi ng Amen, sa madaling sabi, yung kalagayan ni Adan at Eva, nung hindi pa sila nagkasala, yun na yung kalagayan natin ngayon. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ano man yung ating sasabihin, mga minamahal ko, ano man yung sasabihin natin, ano man yung babanggitin natin, kapag pinakaiingatan natin yung pinakamahalagang kayamanan sa buhay, mga minamahal, ang salita ng mahal na Panginoon, lahat ay mangyayari. At magsabi ng Amen, pag pinalagan natin kagaya pinahalagahan ng taong mayaman, yung kayamanan lang na nasisira, mga minamahal, napapakinabangan dito sa lupa, ang kanyang pinahalagahan, mga minamahal. Kung yun lang yung ating papahalagahan, mga minamahal, praise God, pang dito lang yun, mga minamahal ko. Mabusog lang yung tiyan natin, maging maayos lang yung ating pisikal na pangatawan. Pero, kapag ang pinahalagahan natin, mga minamahal patuloy, yung pinakamahalagang kayamanan, walang iba kundi ating pinakamamahal pa yung Jesus, mga minamahal. Kapag siya ang pinahalagahan natin, bubusugin niya ang ating tiyan, higit sa lahat, ang ating espiritual, busog na busog. Lahat yung magsabi ng Praise the Lord. Dagdag ko lang, mga minamahal, halimbawa, kasi naalala ko yung patutuo na ito habang umingi ako ng topic sa ating mahal na Panginoon. Beloved daughter ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal. Isa sa mga beloved daughter ng ating beloved ordained preacher. Nasa trials pa sila noon, mga minamahal. Nasa trials pa sila noon. Tapos, siya daw ay gutom. Nasa eskwelahan siya. Gutom siya. Yung kanyang mga kaklase, may kinakain sila, kumakain sila. Siya wala siyang makain, mga minamahal. Pero, meron siyang pinakamahalagang kayamanan. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon, mga minamahal, sabi niya, mahal na Panginoon, gutom ako. Gutom po ako. Ngayon, mga minamahal, yung napapanood sa TV daw, na yung tinapay, lumilipad papunta sa kanya. Nangyari sa kanya yon. Yung Skyplex, mga minamahal, lumilipad, hindi naman malakas ang hangin, lumipad, papunta sa kanya. Ibig sabihin, mga minamahal, pinakamahalaga talaga na kayamanan, walang iba, kundi ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At magsabi ng Praise the Lord, binusog na yung kanyang tiyan, busog pa yung kanyang espiritual. Amen? Hanggang ngayon, hindi lang siya yung binusog ng mahal na Panginoon, yung kanyang espiritual. Maging tayo, maging ako, lalo na ako, mga minamahal, blessed na blessed ako nung akin po napakinggan. Kasi, mga minamahal, isa sa mga pagpapatunay, mga minamahal ko, na ang Word of God, na kasama natin, sa panahon natin ngayon, ay napapakinabangan po natin ng malaki. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat yung magsabi ng Praise the Lord. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Yan po yung living Word of God, mga minamahal, na nasa atin sa panahon po natin ngayon. Kung wala yung living Word of God na kasama ng Israelita, nung naglalakbay po sila, saan sila napunta, mga minamahal? Na sila ay nasukol na doon sa isang lugar na wala na silang matatakbuhan, bundok, tapos dagat, mga minamahal, hinahabol sila ng mga sundalo ng Ehipto, mga minamahal. Pero nagsalita ang Diyos sa kanila, mga minamahal ko. Nagsalita ang Diyos sa kanila,
pagkatapos magsalita ang Diyos sa kanila, sinunod nila, nagkaroon ng himala. Lahat yung magsabi ng praise the Lord, praise God. Ngayon, anong pinakamahalaga? Yung kayamanan ba? Dito sa napansamantala, papapakinabangan lang natin dito sa lupa, mga minamahal, o ang kayamanan na ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon, walang iba kundi anak ng Diyos. Lahat yung magsabi ng praise the Lord, ang Diyos na nagkatawang tao. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Baka liliwanagin lang po natin mga minal, baka ma-mistaken po natin, yung anak ng Diyos na binabanggit dyan, hindi kagaya ng tao yan na ipinanganak sa pamagitan ng may karanasan ng, sa mga baguhan, mga minamahal sa mga datihan, alam naman na po, mga minamahal ko, na hindi kagaya ng mga tao na nagkaroon ng karanasan sa lalaki, kaya nagdalang tao, mga minamahal. Hindi. Mga minamahal, kung tinatawag na anak ng Diyos, mga minamahal, praise God, yung salita ng mahal na Panginoon, nabuhay doon sa sinapupunan ng isang tao, mga minamahal, si Maria, at siya po ay pinanganak, mga minamahal, bilang si Jesus Christ. Siya po yung Word of God na nagkatawang tao. Siya rin ang Diyos, mga minamahal. Hindi pwedeng dalawa, mga minamahal. Yung salita ko at ako ay iisa. Yung salita ng Diyos at ang Diyos ay iisa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat yung magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Basahin po natin mga minamahal dito po sa Marcos, Kapitulo po 8, talata po 36. At ang huling versikulo po natin, mga minamahal, Ecclesiastes 12, talata po ay 1. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 8, versikulo 36. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamta ng buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Amen. Amen. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito mga kanina, mga minamahal ko, yung nakamit lang ng isang taong mayaman sa talinghaga, mga minamahal, ay dumami lang yung kanyang inani doon sa kanyang lupain. Ito mga minamahal, buong sanglibutan na, mga minamahal. Buong sanglibutan na, ano ang maitutumbas natin, mga minamahal, doon sa buhay na ibibigay ng pinakamalagang kayamanan na natatamasa po natin ngayon. Wala, mga minamahal. At yung magsabi ng praise the Lord, wala, mga minamahal. Kahit na maangkin mo lahat ng kayamanan sa mundo, maging pag-aari mo lahat ng buong mundo, mga minamahal. Kung wala sa'yo ang pinakamahalagang kayamanan, walang iba kundi si Jesus Christ, ang salita ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon, ang ating Diyos na buhay. Mga minamahal, praise God. Kawawa lang yung ating kaluluwa. Hindi niya maibibigay, hindi kayang ibigay, mga minamahal ko, yung ating buhay na walang hanggan. At magsabi ng amen, samantalang ang ating mahal na Panginoon, kanyang ibigay yung kakailanganin natin dito sa lupa at higit sa lahat, kanyang ibigay ang buhay na walang hanggan. Lahat yung magsabi ng praise the Lord. Kaya mga minamahal, praise God, paano natin makakamit patuloy ang pinakamalagang kayamanan na nasa atin na ngayon? Kasi pwede po itong mawala, mga minamahal. Pwedeng mawala. Kapag tayo po ay nagkulang, pwedeng mawala, mga minamahal. Kaya natin pinag-aaralan ngayon para patuloy po nating panghawakan, mga minamahal. Patuloy tayong magsumikap. Dahil may nagsusumikap po na mawala ito, mga minamahal ko. May nagsusumikap na mawala sa atin ito, mga minamahal. Pero bilang anak ng Diyos, pagsumikapan naman din natin na manatili ito. Dahil ito lamang, mga minamahal, yung tanging marka na patuloy magpapatunay na tayo po'y mga anak ng Diyos. At magsabi ng amen, ito lamang yung tanging palatandaan na patuloy magpapatunay na tayo po ay mga anak ng Diyos. Mga minamahal, tayo po ang kanyang tagapagmana. Lahat yung magsabi ng amen. At palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ecclesiastes 12 talata po ay 1. Huling versikulo na po natin ito, mga minamahal. Maiksi lang ating pag-aralan. Sa aklat ng mga ngaral, 12:1 hanggang 3. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Bago ang araw at ang liwanag at ang buwan at ang mga bituin ay magdilim, at ang mga alapap ay magsibalik pagkatapos ng ulan.
Sa kaarawan 12:1 na lang po. 12:1 lang po. Okay na po. 12:1 lang po. Uno lang? Apo. Sige. Palapakan natin ang ating Amen. mahal na Panginoon. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Praise God. Sabi diyan mga minamahal, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang masasamang araw at ang taon ay lumapit pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Lahat may magsabi ng amen. Kaya mga minamahal, ang gagawin natin, pareho nating sundin yung living word of God at yung written word of God. At magsabi ng amen, para manatili sa atin palagi yung salita ng malapay na buhay na nasa atin. At magsabi ng praise the Lord. Kasi pwedeng mawala yan, mga minamahal, kagaya ng nasulat dyan po sa Mateo 12:43 hanggang 45, mga minamahal, na yung karumal-dumal na espiritu na umalis sa atin, umalis sa tao, mga minamahal, praise God, naghahanap ng mapahingahan, yung walang tubig, ibig sabihin walang espiritu, naghahanap yan ng mapahingahan. Kapag wala siyang nahanapan at babalik siya sa kanyang nilabasan, nakita niyang walis na, nagagayakan, mga minamahal ko, babalik siya ulit, magsasama ng 7 pa. Ibig sabihin magiging karumal-dumal muli yung kalagayan. Mas magiging karumal-dumal yung kalagayan ng kanyang linabasan. At magsabi ng amen. Pero kapag nanatili sa atin, mga minamahal, yung living word of God, hindi po muling babalik sa atin yung dating lumabas na. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Kaya, ang solusyon, mga minamahal ko, alalahanin natin palagi, mga minamahal, ang may lalang. Ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa araw ng ating kabataan, kapag tayo malakas pa, mga minamahal ko, may pagkakataon talaga tayo, mga minamahal. O kahit wala, mga minamahal, pagsumikapan talaga natin, mga minamahal, na unahin ang ating mahal na Panginoon. Ganoon naman talaga. Kung ano yung pinagsusimikapan natin, yun yung uunahin natin. At magsabi ng praise the Lord. Ganun talaga. Kung ano yung pinagsusumikapan nating kayamanan, mga minamahal, kung pinagsusumikapan natin yung kayamanan na pansamantala lamang, dito lamang sa lupa natin yung pakinabangan, yung kayamanan, mga minamahal ko, na pinakamahalaga, yun po yung atin pong ihuhuli. At magsabi ng amen. Pero, kapag ang pinagsusumikapan natin, yung pinakamahalagang kayamanan sa buhay, mga minamahal, walang iba kundi ating mahal na Panginoong Isus, ang Diyos, mga minamahal, praise God, ihuhuli natin, mga minamahal ko, yung mga bagay na pansamantala lamang. Natin magsabi ng praise the Lord at palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi mga minamahal, dito sa pangyayari sa mga Israelita, habang sila naglalakbay patungo sa ipinangako ng mahal na Panginoon, nung sila ay nasukol, mga minamahal, may word of God na dumating kay Moises. Ngayon, kapag kahit dumating yung word of God kay Moises, kapag si Moises ay hindi sumunod sa Diyos, mga minamahal, walang himala. Walang himala. At magsabi ng amen. Kasi kung magrereklamo si Moises, mahal na Panginoon naman. Sabi mo, itataas ko ang aking mga kamay at aking tungkod at ahawiin ko ang dagat. Sino ba ako na magagawa niyan? Paano mangyayari yon? Pero hindi nagreklamo si Moises. At magsabi ng amen, hindi siya nagreklamo. Basta nung sinabi ng mahal na Panginoon, itaas mo ang iyong tungkod, itaas mo yung kamay, hawiin mo ang dagat, sumunod siya. Nung sumunod siya, hinawi ng Diyos yung dagat, nakaraan po sila. At magsabi ng amen, bakit napakaraming pagpapala sa panahon po natin ngayon, mga minamahal? Praise God. Yung living word of God na nangusap malapay sa kay Moses yun na, mga minamahal. Yung written word of God naman, mga minamahal ko, kapag sinunod natin ang written word of God, ganun din, mga minamahal, may himalang mangyayari. Natin magsabi ng amen. Beloved in-laws, sa mga beloved in-laws ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, nawala niya yung kanyang pambayad, pang-tuition, mga minamahal, nung siya pinag-aaral pa, kasama yung allowance, mga minamahal ko, malaking halaga yon. Pero may word of God, written word of God, mga minamahal. Nung nasa panambahan na siya, nakikinig siya, ibigay mo ang 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin mo ako ngayon. Sabi ng word of God, sa bagay na ito, bubuksan ko
ang bintana sa kalangitan, ibuhos ang pagpapalag, walang sapat na silid na kalalagyan, walang reklamo. Ating beloved, isa sa mga in-laws ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, kung ano yung natira sa kanya, ibinigay niya lahat sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Nangusap ang malapay sa kanya, nabasa rin niya sa banal na kasulatan, at magsabi ng amen. Praise God. Totoo ang written word of God, totoo ang living word of God, mga minamahal. Praise God. Pagpunta niya ng toilet, sabi niya, hindi lagi ako nagjo-duty ng main. Kuya, alam ko lahat ng mukha ng mga taga-main. First time kong makita yung matanda na yon, ibinigay sa akin, para sa akin daw yon. Sobra-sobra yung ibinigay ng mahal na Panginoon, anghel yon ng mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise God. Habang sinusunod natin ang living word of God, written word of God, mga minamahal, habang sinusunod natin, nananatili rin po sa atin, mga minamahal, yung living word of God, Espiritu ng mahal na Panginoon. Sa madaling sabi, kapag nananatili sa ating Espiritu ng mahal na Panginoon, nanatiling nasa atin yung marka na tayo po'y mga anak ng Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kapag tayo mga anak ng Diyos, ano man ang dumating na kaguluhan dito sa mundo, dumating man yung karamdaman na binanggit kanina ng aking kapumangaral, mga minamahal, may virus na naman daw, na dumating, mga minamahal, ano man yung kaguluhan, dahil may marka tayo ng anak ng Diyos, iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo kasama doon. At magsabi ng praise the Lord. Abang naghahanda yung mga awit, mga minamahal, awitin po natin aking Jesus. Pumaritin na po kayo, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, abang kapag kami na-assign sa Candaba, nanonood ako sa mga nagpapastol ng itik ba yon? Yung may itlog? Itik ba yon? Itik. Yung itik, mga minamahal, yung nagpapastol, halo-halo yon. Maraming may-ari yon, halo-halo yon, mga minamahal. Pero kahit halo-halo sila, magkakasama sila sa pastulan, may kanya-kanya silang marka kung kaninong may-ari iyon, mga minamahal ko. Dati magsabi ng amen. At kung may napahamak doon sa mga itik, mga minamahal ko, gagawin lahat ng may-ari ng itik na yon, mga minamahal, yung paraan, para maingatan yung kanyang pag-aari. Dahil kilala niya, dahil may marka yon. Dati magsabi ng praise the Lord. At habang pinapakinabangan niya, mga minamahal, hindi na yung itik na mo problema para mapakinabangan siya ng may-ari sa kanya. At magsabi ng amen, sa madaling sabi, ang nag-iingat sa kanya, walang iba kundi ang may-ari sa kanya. Ngayon, mga minamahal, tayo, pag-aari tayo ng mahal na Panginoon. Hindi na tayo mga problema para tayo pagpalain. At magsabi ng amen, ang Diyos na ang gumagawa para tayo pagpalain at para tayo mapakinabangan niya, mga minamahal. At magsabi ng amen, praise God. Ang tanging gagawin na lamang natin, sumunod tayo ng sumunod sa nag-aalaga sa atin. Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Habang sumusunod naman po tayo, mga minamahal, yung kanyang mga mata naman, ito, anak ko ito, na laging sumusunod sa akin. Ginagawa niya at pinag-uutos ko. Napapakinabangan ko siya, mga minamahal. Praise God. Ang kanyang mata, mga minamahal, ano man yung masamang mangyayari sa atin, gumagawa na siya ng paraan para tayo po ay kanyang maingatan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya mga minamahal, tayo na po'y tumayo at awit.